Ang oras, ganap ng ika-6 ng umaga. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas at magandang araw po sa lahat ng inaabot ng broadcast namin ngayong araw na ito. Welcome sa The Observer, Pusong Minero. At dito pa rin yan at mapapakinggan din tayo sa Leader News Philippines. At inaanyayahan po namin kayo na samahan nyo kami sa loob ng 1 oras ngayong umagang ito para magtakay sa iba't ibang mga usapin. Siyempre po, ang palaging nakakasama nyo dito sa The Observer, Felix Tambongko. At katulad pa rin ng dati, abay, yung kasama ng Jimmy natin hindi yata nagising kanina. Oo. At medyo iyat po, o puyat yata. Melvin, bakit wala ito? Ayun, pa-check nga. Ayun, at siyempre sa lahat ng mga regular na sumusubaybay ng The Observer, Pusong Minero, ay tayo ho'y magkarinigan ulit at makapagtalakay ng ibang mga usapin. Pero magandang umaga muna, siyempre, sa mga taga-Philippine Mine Safety and Environment Association. At siyempre, kana Miss Litali, kana Miss Annie at siyempre kana Carol Yangeles. Kay Luis Sarmiento, magandang umaga rin. At happy listening po. Ayun, napay si Ninong Pumilyari, magandang umaga Ninong Umpuha. At medyo hindi kami nagkakwentuhan bago umuwi sa kanila. Ayan. At siyempre kay Caborex Pantalyon, magandang umaga po, Caborex Pantalyon. At happy listening po. Ayan. Pero kay kasamang Dan Torbeles pala, may maagang-maaga pa bumabati na. At kay Kalino Brin. Magandang umaga po. At kana paring Kuligado. Ayan. Nandyan din pala sa paring Carlo. At mga nanonood din pala ngayon. Magandang umaga. At kay Reyes Ray, magandang umaga rin. At siyempre katulad po ng binabanggit nga natin, abay kahapon po yung umpisa nito pong tinatawag na kampanyahan. 29 ngayon, Melvin? Kahapon nag-umpisa yung kampanyahan. Pero bago yan, yung 2 araw, 3 araw, bago yung formal na kampanya, tuloy-tuloy po yung mga ginagawang unity walk. At siyempre, yung Peace Covenant. Pero mamaya, meron hong isang syudad na pagtutuunan natin ang pansin kasi maagang-maaga pa lamang. Tila matindi na yung labanan. Mamaya pagkwentuhan natin kahit papaano ay malinawan o hindi man malinawan, malabuan yung ating mga kababayan. Pero isikapin namin na malinawan. Kaugnay po dun sa mga usapin. Kasi nga, sabi natin, maagang-maaga pa lamang pero may mga batuhan na hindi lang direktang batuhan, pasaring na nangyayari. So yun po yung isang bagay na tatalakayin natin mamaya. At palibasa, abay, ito yung ikalawang bahagi ng kampanya para dun sa nasyonal. Katulad ng party list, senatorial, nakakalahati na ng kampanya. Kahapon, yun mga party list at mga senatorial, sasabay na yan dun sa kampanya ng mga lokal na kandidato. Pangkaraniwang ganun Kasi nakadepende yan sa kanilang mga political party. Ayan. At sa katunayan, kaugnay sa bagay na yan, may report pala yung ating kasamang Edwin Moreno. Puntahan muna natin yung report ng ating kasamang Edwin Moreno. May kaugnayan niya dun sa nangyayaring kampanya. At ito yung ika-4 na distrito ng lalawigan ng Rizal. Ano ba yung lead ng ating kasamang Edwin Moreno? Kasi parang nakita ko na kanina yung lead ni kasamang Edwin Moreno Ayan. Yung lead niya, dali lang at may kinakalabit ng konti. Natabunan niya ata Bago na papasukin natin yung report ni kasamang Edwin Moreno. Ayun. Congressman Fidel Nograles sabay nagbigay-pugay daw sa espesyal na araw ng mga kababaihan sa Montalban kasi nga naman March pa at ngayon kabilang pa rin sa tinatawag na Women's Month. Narito ang detalye ng balita ni kasamang Edwin Moreno.
Nagbigay-pugay si Montalban 43 Congressman Fidel Nograles sa inihanda nitong espesyal na pagdiriwang ng may 5,000 kababayan ng Montalban Rizal. Tinukoy ng kongresista ang hindi matatawarang mahalagang papel ng mga ito sa kasaysayan at kultura sa bayan ng Montalban sa pamagitan ng kanyang tulong pinansyal sa mahigit 5,000 kababayan. Hindi lamang umano binigyang halaga ang kanilang pagiging bahagi ng ating lipunan, kundi pinapakita rin umano nito ang kanyang suporta at pagkilala sa mga ambag na tagumpay ng mga kababaihan. Ngayon na niyang pagtatapos ng buwan ng kababaihan, mayroon tayong pagkakataon na magbigay-pugay at kilalanin ang kanilang tagumpay, sakripisyo at kontribusyon ng mga kababaihan sa lipunan. Ani Congressman Nograles, sa bawat araw ng buwan, tayo ay umahakbang papalapit umano sa mas malalim na pangunawa at napahalaga sa mga kwento, hangarin at laban ng mga kababaihan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Anya, ang buwan ng Marso ay hindi lamang pagdiriwang ng tagumpay ng kababaihan, kundi isang panahon ng pag-alala sa mga hamon at pagsubok na kanilang inaharap. Ayon pa kay Nograles, sa pamagitan naman ng pagbibigay diin sa pangarap sa lubin at mga likain, nagbibigayan niya ng espasyo sa mga kababaihan para sa kanilang mga tinig at karanasan na magkaroon ng tamang pagkilala at pagpapahalaga. Ngunit higit pa niya sa isang araw ang pagdiriwang. Patuloy na pinaglalaban ni Nograles na bigyang pansin ang mga isyu at hamon na inaharap ng mga kababaihan sa pang-araw-araw na buhay. Mula niya sa paglaban para sa pantay na karapatan hanggang sa pagtaguyod ng kalusugan at edukasyon. Anya, mahalaga ang pagkakaisa at pakikibaka upang matugunan ng mga pangangailangan at hangarin ng mga kababaihan. Sa bawat pagdiriwang at pagkilala sa buwan ng kababaihan, tayo anya ay nagtutulungan upang bumuo ng isang lipunan kung saan ang lahat ay pantay-pantay at pinapalagahan ang bawat isa. Dagdag pa ng kongresista, ang pagtanggap, pagrespeto at pagtutulungan ay patuloy umano nating pinapalakas ang kapangyarihan at kakayahan ng bawat kababaihan na maging tagapagtatag ng pagbabago at pagtaguyod ng katarungan at kabutihan sa ating mundo. Sa kabuuan, higit sa 8,000 Montalbino ang nakiisa sa espesyal na pagdiriwang sa buwan ng kababaihan. Ako si Edwin Moreno para sa Leader News Philippines. Ayun, maraming salamat kasamang Edwin Moreno. Kita nyo na? Abay, talagang ano ho, medyo ngayon lang ako ngayon lang ako naingganyo dito sa statement ni Congressman Nograles. Kasi naging kinatawan ho namin yan dito sa aming distrito nang bago pa pinaghiwalay. Yun ang distrito namin kasi yung aming second district sa Rizal ay nahati sa 3. Yung San Mateo, tapos Montalban, tapos yung dati na second district. Abay, ngayon lang ako nasyan doon sa kanyang mga pahayag. Medyo may lalim ngayon, ha? At congratulations kay Congressman Nograles. Sabagay, last term na pala ito, eh. Oo, huling termino na ito sa pagka-congressman. Nakakatuwa naman sapagkat tumatagal, lumalalim. At medyo may lalim, yung kanyang mga statement. Itong, kung pagbabatayan ko, ay itong naging report ng ating kasamang Edwin Moreno as compare doon sa mga nauunang pahayag dito, kasi ako naman Congress reporter din at nakasubaybay din ako doon sa mga nangyayari, kaya hindi ho tayo mapaglalalangan kaugnay sa bagay na yun. Anyway, at natuloy ho tayo. Speaking of kampanya, ito rin nagdudumali Congressman Melvin, bakit iba yung iba yung nakalagay ba't iba yung caption? Iba yung caption. Sige, maya-maya na lang ng konti. Balikan natin yan. Pero iba kasi yung caption. Medyo matalas ka sana sa ganyang usapin. Kasi, pangit tingnan yun. Magkaiba yung caption. Hindi mo pinaltan. Yan, matalas ka dapat sa gano'n. Anyway, at natuloy ho tayo. Abay,
Magandang umaga nga pala kay paring Errol da kami at sa atin ng mga taga-subaybay ay kayo inaanyayahan namin i-share, i-follow at i-subscribe ho ninyo. Yun hong Leader News Philippines at ang The Observer News para kayo ho'y maka-update lalong-lalo na doon sa mga isyong amin hong pinagtutuunan o tinatalakay. Samantala kahapon naman po ay mayroon pa lang nangyaring house to house itong grupo ng Pamilya Ko Party List dyan sa bahagi ng San Jose del Monte sa lalawigan ng Bulacan. Oo. At naroon itong si first nominee Anel Diaz. At doon po sa naturang house to house sa isang ambush interview, tinukoy nito at nagpaalala ito sa ating mga kababayan at lalo tigit sa mga kandidato na yun daw pagbibigay ng ayuda kapalit ng boto ay maituturing o tinatawag na vote buying. Okay lang naman magbigay daw ng ayuda pero wag namang may kapalit. Narito ho yung detalye ng balitang yan. Nilinaw ng Pamilya Ko Party List sa mga botante at kandidato na namimigay at tatanggap ng ayuda kapalit ng boto ay isang uri ng vote buying. Ito ang binigyang diin ni Atty. Anel Diaz, first nominee ng Pamilya Ko Party List. Kasunod ng ginawang pag-ikot sa San Jose del Monte City, Bulacan. At kay Diaz, hindi dapat na ginagamit ang ayuda para makahikayat ng boto ngayong panahon ng pangampanya para sa 2025 election. Para sa akin, ang ayuda, hindi dapat yan ginagamit para manghikayat ng boto. Kung gusto mo magbigay ng ayuda, yan ay dahil gusto mo makatulong. Pero hindi yan dapat conditional. Hindi yan ibig sabihin na may kapalit. Kasi kung may kapalit yan, hindi na ayuda tawag yan. Vote buying na yun. Diba? So, hindi masama ang magbigay ng ayuda kung bukal sa kalooban at walang kondisyon na naka-attach dun sa pagbibigay ng ayuda. Pero the moment na nagbibigay ka ng ayuda dahil may ini-expect ang kapalit dyan, ay vote buying. Sakali umano at mapapatunayan ng ganitong gawain ay mauuwi lamang wala o magkakaroon ng boto dahil maaaring mahulugan nito sa panig ng kandidato ng diskwalifikasyon o kaya naman ay maaaring makasuhan ng paglabag sa Omnibus Election Code. Ni Diaz na kung nais talagang magbigay ng tulong o ayuda sino mong politiko o kumakandidato, dapat lamang na wala itong ibang layunin kundi makatulong sa mamamayan nang walang hihinging kapalit, lalo na sa ganitong mga panahon. Kapag meron kasi anyang inaasahang balik na boto, ang mga namamahagi ng ayuda, malinaw na hindi ito ayuda kundi isang vote buying na mahigpit na ipinagbabawal ngayong panahon ng eleksyon. Mahigpit ang pamantayan ni Atty. Diaz pagdating sa ganitong usapin dahil nagre-resulta ito sa manipulasyon ng pamilyang Pilipino na siyang pangunahing ipinagtatanggol ng Pamilya Ko Party List. Felix Tamboco, Leader News Philippines. Ayun, maraming salamat po kay Atty. Diaz ha. Alam niyo, nakakatuwa naman mga kababayan ko kasi ako'y first time kasi na-cover ko ito Kamakalawa eh. Hindi kahapon. Kamakalawa, na-cover ko ito. At kakaiba kung tawagin niya yung special na pamilya. Talaga mga special na pamilya yung kanyang pinagtutuunan ng pansin, mga kababayan ko. Bakit kanyo? Kasi nga ako naman, katulad nun, yung mga pamilya na isolated at sa tingin ng iba'y katawa-tawa, sa tingin ng iba'y nilalait, ito yung pinagmamalasakitan ng Pamilya Ko Party List. Yung mga isolated na yan, katulad halimbawa ng mga solo parents, mga live-in, yung mga pamilya ng OFW na kadalasang napapawalay, LGBTQ, halimbawa, mayroong magkakasama na babae at lalaki, na parehong babae, parehong lalaki. Sinusuportahan lang nila yun. Pero, ang paglilinaw nila pagdating sa LGBTQ, yung Pamilya Ko Party List ay hindi naman nagpupromote nung same-sex marriage. Yun ang nililinaw nila. Pero palibasa, nandyan na yan, halimbawa, nagsasama na. Ito naman yung kanilang pinoprotektahan laban dun sa sinasabing diskriminasyon at panglalait ng ibang mga tao.
At kaya nga sabi nila, kailangan meron tayong mga batas na ganito. O yun ang kanyang binabanggit. Pero magandang umaga muna kay kasamang Dan Torbeles sa Mabuhay Box. Ang The Observer Pusong Minero, kapi-kapi na. Hoy, nagkapi na ako, nakadalawang tasa na eh. At pa-watch out naman daw, nakamonitor sa programang Pusong Minero, yun daw mga tiga-kupang Antipolo, sabi ni kasamang Dan Torbeles. At kay kasamang Reyes Ray, bumabati, good morning po. Ayan, magandang umaga rin at happy listening. Diyan din sa mga tiga Blue House ha. Kasi yung mga tiga Blue House nga pala, pag-usapan natin mamaya. Kasi nga naman, ay mag-e-eleksyon na naman. Inabot na naman ng eleksyon, hindi pa unaayos yung status ng kanilang paninirahan dyan. Hindi naman ho kaila sa atin na kapag ako usapin ng pabahay, ay matindi ho yung usapin ng pamumulitika. Kaya nga ako nagka-problema dyan noon kasi may mga nabigyan ng green card na hindi dapat sanang nabigyan o hindi dumaan sa validation dahil sa usapin ng politika. Inayos ko yun ni Mayor Sidney Soriano. Kaya nga lamang ang problema hanggang ngayon nakabitin pa sa NHA dahil merong ilang mga tiga-NHA na pilit gustong manindikato, gustong sindikatuhin yun hong programang pabahay ng ating pamahalaan. Wag naman ho, mahirap na kababayan natin yan Tapos bibigyan nyo ng green card kung saan lupalop ng galing na basta naglilitawan, tapos yung iba palang binigyan ng green card meron ng mga dating unit at pinapaupahan ng iba, binenta. Tapos binigyan ulit ng green card. Huwag naman ho ganon. Kaya umaapi lang ako itong mga greenhouse na sana ay mapagtuunan ng pansin ng NHA at totally mapabilis naman yung proseso kasi 3 taon na ho na mahigit. Ito pa rin ho yung problema at eleksyon na naman. Yun ho, kaya gano'n na lang po yung kanilang panawagan. Ngayon, siyempre, in fairness naman, at sa totoo lang, inilapit ho natin ito kay Assistant General Manager Alvin Feliciano, yung classmate natin, at inaksyon na naman. At inendorso agad ito sa kanyang abogado ng NHA, at kumilos naman ho yung NHA. Kaya nga lamang, pagdating sa NHA Antipolo, o yung region, doon ho nagkakaroon ng sabit. Oo, doon na stranded. Dahil ilang beses na ho nagtangka yung tauhan ng NHA Antipolo na manipulahin yung nangyayari. Melvin, bakit ganito yung background ko? May problema yata yung lighting. Pakicheck mo nga yung background ko sa likod. Kasi nagkakaroon ng isla Yeah. Hindi dapat may isla. Oo. Tapos, speaking of politika nga po, mga kababayan ko, palibasa kahapon, ay umpisa ng kampanya. Nung nakaraan naman hindi, lapit-lapit mo ng konti kaya yun. Maayos naman nung nakaraan Dito yung nakaraan. Lapit-lapit mo kaya? O ilayo-layo ba? Ayan. Palibasa nga, yung umpisa ng kampanya kahapon, may nung Partido Lakas CMD, mga kababayan ko, abay, naglunsad din ng kanilang kick-off re-election campaign dyan sa bahagi ng Leyte. Ang tinutukoy rito si Speaker Ferdinand Martin Romualdez kasi siya yung tumatayo bilang presidente po ng Lakas Christian Muslim Democrats. Oo, siya yung tumatayong okay na kanina siya yung tumatayong Lakas CMD President. At doon po sa ginawang launching, kick-off rally, kick-off campaign dyan sa bahagi ng Leyte, nanawagan itong si Speaker Martin Romualdez na sa kanyang mga kasamahan sa partido, sa lahat ng panig ng bansa na pagpatuloy yung serbisyo sa ating mga kababayan. At sa lahat ng mga kandidato ng Lakas CMD, sabi niya, panahon na para muling ipakita sa taong bayan yung uri ng liderato na tapat, subok at may puso. Oo, at tuloy daw, yun kanilang gagawing pagsiservisyo. Yan po.
Eh, sa totoo lang po, ito si Speaker Martin Romualdez naman, unopposed naman nung ito eh. Anong ibig sabihin nun ito? Wala ho siyang kalaban. So, siya nahuli yung congressman sa First District ng Leyte. Kaya lang, yung panawagan niya, lalong-lalo na, doon po sa mga kandidato ng Lakas Christian Muslim Democrats, ay magkaroon ng pagpapatuloy ng kanilang pagsiservisyo sa mamamayan at lalo tigit sa lahat, yun yung malasakit. At patunayan daw, yung kanilang kampanya ay napatunayan naman na hindi lamang salita yung kanilang ginagawa kundi gawa. O, yun po yung kanyang sinasabi. At sa katunayan, sa ngayon ng mga kababayan ko, yun pong Lakas Christian Muslim Democrats kasi, ito'y itinuturing na siyang leading political party ngayong may midterm election. Oo, at batay po sa datos ng Commission on Election na inihayag ni Ana Capella Velasco ng Lakas CMD Executive Director, na sa kasalukuyan ay merong kabuuan na 6,118 candidate na tumatakbo sa ilalim ng dominant party sa 2025 election. Sinabi pa ho ni Capella na kabilang sa mga ito yung ilang senatorial bets na katulad ni Senator Ramon Bong Revilla Jr., House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, at 21 gobernador, habang sa kandidato naman sa pagkakongresista, mga kababayan ko, ay maabot sa may 129 na congressman yung tumatakbo sa buong bansa sa ilalim ng Lakas CMD. Habang sa mga city mayor naman, 39 po yung kandidato sa ilalim ng naturang partido, 432 city councilor at 572 municipal mayor. Maraming mayor, ha? Habang ang municipal vice mayor naman ay 518. Doon po sa mga municipal councilor na tumatakbo sa ilalim ng partido ng Lakas Christian Muslim Democrats, abay, ito raw ay umaabot sa 4,089. Yan. Habang yung tumatakbo sa pagka-board member naman ay 250. At sa naturang bilang, ayon po rito kay Velasco, na 1,375. Yun yung kababaihan. Habang 4,743 ay mga kalalakihan naman. At sabi nga, ito yung main proof Lakas CMD expansive presence. Oo, sa buong bansa ho yan. So sa bagay, kung itong mga datos na ito ay pagbabatayan, hindi mapapasubalian na talagang sila yung leading political party ngayong midterm election. Sinabi pa ko ni Velasco na 27 ng mga party congressional bet ay tumatakbo na unopposed. So ibig sabihin, after election at pag nagbilang ka ng miyembro ng Lakas CMD sa Kongreso, abay nangangahulugan ito na meron na agad 27 sa Congress. O, kita mo na. 27 daw yung unopposed na tumatakbo sa pagka-kongresista. Kaya sabi, meron itong strong votes at tiwala sila sa performance at connection nito sa mamamayan. Napakalawak daw ng hanay ng Lakas CMD na handang maglingkod at iisa ang layunin ng ituloy ang magandang nasimulan para sa ating mga kababayan. Ako nagbabasa lang ng balita, hindi ho ito bayad, ha? Nililinaw ko lang kasi ang iba, pag narinig kang nagbabanggit ka ng kandidato, sasabihin bayad ka eh. Hindi ho ito bayad, balita ho ito, straight news. No. Hindi ho ito kampanya. So yun po yung binabanggit kasi hindi naman mapapasubalian na sila ho yung leading political party talaga sa kasalukuyan. Hindi ho mapapasubalian yun, mga kababayan ko. Kasi sa totoo lang naman yun ho talaga yung
Yun ho talaga yung sitwasyon. Melvin, saan yung Pasig? Mayroon ka bang nakalagay na Pasig rito? Oo, kasi gusto natin pagtuunan niya. Sabi ko nga, sa dinami-dami ng mga kandidato, asan yung Pasig dyan? Gusto kong pagtuunan ho ng pansin, yung dalawa kong naglalabang mayor, dyan po sa lungsod ng Pasig. O kasi nga ho, nakakatawag ho ng pansin, o tapos isunod mo yung dalawa uli. O yung, ayan, para hindi ako nalilito. Yan. Yun ho, kasing sa lungsod ng Pasig, mga kababayan ko, bagamat kahapon lang ho nag-umpisa yung kampanya, pero matagal na ho ang labanan dyan. Sa katunayan, iyon hong oposisyon. Ibig sabihin, ito yung kalaban no, nang nakaupo na si Mayor Vico Soto, ay ilang buwan ako na walang tigil yung pamamahagi ng ayuda at walang tigil yung pagsasagawa ng medical and dental mission. Hindi yung matatawaran yon. Kasi sa totoo lang, kailangan talaga ng mamamayan. Yun ang mga bagay na yon. At sa katunayan, yun ay isang patunay o katibayan na ganun ho. Kasi minsan ho ako nakapunta ron hindi yata minsan, nasa 2-3 beses akong napunta dun sa medical dental mission na talaga hong dagsa. Yung mga covered court, yung mga lugar na pinagdadausan, apaw ho yung tao, siksikan, hindi magkamayaw. At sa dami rin nung ipinamigay nito na gamit sa mga barangay at sa mga health center, health workers, health center. Hindi matatawaran kapag kinuwenta-kwenta mo at kinuwenta mo rin yung kabuang bilang ng kandidato sa Pasig. Ng butante sa Pasig at ikinuwenta mo yun, makalampas-lampasan at sa itinatakda ng COMELEC Oo. Wag mo pang, hindi pa kabilang doon yung mga vlogger na kasama nito araw-araw. Na kasukasunod dito araw-araw, nabalita ko 3,000 hanggang 5,000 kung bigyan nila ng allowance. Ilang vlogger yung nakabuntot rito, hindi yata sa 10, hindi lalabing 5. Kung totoo na 3 hanggang 5,000 yung binibigay na allowance ito, tapos araw-araw, sa 15 vloggers na lang, gano'ng kalaking budget na yon. Tapos yung mga pinakakain pa sa tao, yung ibinibigay na mga kagamitan sa barangay, at yun yung mga gamot na, sa bagay yung gamot to, normal ho yan Tapos yung mga check-up, kasi talagang ang hirap po nito. Oo. Ang hirap nung pagpapagamot, ang hirap ng pagpapacheck-up. Meron niya akong alam dyan, kumpanya Magkakasakit ng empleyado, ituturo dun sa barangay Sasabihin sa barangay ka humingi ng gamot. Pero kumpanya yon. Hindi, kaya nga sabi natin, hindi ho masama na yun yung mga kababayan mag-avail ng libreng check-up, libreng konsultasyon, dahil ang mahal lang magpakonsulta sa doktor, yun ang totoo. At mahal din ho yung gamot. May libreng, saan ka naman nakakita, may libreng gamot ka na, may libreng check-up ka pa, meron ka pang gamot pag-uwi, nakakain ka pa ng lugaw at saka champurado. Sino hindi matutuwa nun? Kaya lang, siyempre, pagdating sa punto na yon, ang tinatanong lagi ng ating mga kababayan, baka naman ginagawa yan ngayon, pero pagdating ng araw, babawiin sa kung saan o babawiin sa pondo. Ang sinasabi naman ng kampo ng Sara Diskaya po, hindi tinutukoy, hindi raw ho at wala silang planong bawiin. Tama ho yun Kung talagang yun tulong at walang planong bawiin, kaya lang i-observe nyo rin. Kasi, sabi ko nga, katulad yan, yung isang dating kumandidato, dating gobernador ng Laguna, mainit na naman yung issue na meron daw lumabas na desisyon na naman. Kasi eleksyon nga na naman Kita naman di ho ba, natanggal sa posisyon yon dahil sa overspending. Baka naman Madam Sara, mananalo kayo tapos madadali naman kayo ng overspending. Kwenta-kwenta yun sa vlogger na lang, yung binabayaran yung vlogger at reporter baka doon pa lang mag-over na yung gastos nyo. Kung mananalo nga ako kayo, tatas ng araw ng survey nyo, pero doon sa laki ng gastos nyo, yun yung nakakabahala, mga kababayan ko.
Baka pagdating ng oras, madi-disqualified kayo dahil sa laki ng paggagastos na ginagawa naman ninyo. O yun po yung pinakamasakit sa lahat. O, hindi ba? So ang atin, nagpapaalala lang ho tayo. So hindi masamang tumulong at hindi ho masama na hindi ho masama na sabi nga natin bigyan mo ng tulong yung ating mga kababayan, pero ang punto lang natin siguro balansin din, kasi kung hindi man ninyo babawiin yan sa ating mga kababayan sa mga darating na panahon, okay, kasi sinasabi nyo hindi babawiin, okay, nandun na tayo, hindi nyo babawiin, pero ang tanong baka ma-overspending kayo. Isip-isipin na lang yung mga bumubuhos na grasa nyo, bumubuhos na grasa sa ating mga kababayan, pero sa inyo gastos o yun. At hindi yung masamang tumulong katulad ng sinasabi nyo na yung pamilya nyo galing sa hirap. Sa kabilang banda, mga kababayan ko, yun pong tumatakbo sa ikatlong pagkakataon. Yun yung kanyang katunggali. At ito ang kasalukuyang nakaupo na si Mayor Vico Soto. Abay kahapon nakatawag ho ng atensyon. Yun ang naging pagpapakilala dito ng kanyang tatay. Oo, kasi nung i-introduce ho ito ng kanyang tatay, ang pagkakabanggit yata ang susunod na presidente. Sinabi bang presidente ng Pilipinas? Hindi naman yata yan. Malay mo, presidente ng asosasyon. So, nakulayan ho yun dahil sa pagbabanggit na susunod na presidente. Alam naman yung malilikot ang isip ng mga kababayan natin. At binanggit din ho doon yung tuloy-tuloy na kampanya laban sa korupsyon na siyang naging dahilan kung bakit nalinis ho yung pamahalaan lungsod ng Pasig. Sa kabilang banda, siyempre, sabi nga natin, pagdating sa pamamahala, mga kababayan ko, dapat balance yan. Dapat balance yan. Habang nakatuon ang pansin mo doon sa usapin ng mabuting pamamahala, pero dapat sa kabilang banda, hindi mo rin kinakalimutan yung kapakanan ng ating mga kababayan. Kasi ang reklamo ho ng iba, tila ang kanilang issue doon, kung sobrang gumastos sa mamamayan yung oposisyon, ito raw naman sobrang kuripot naman. At hanggang maaari, ayaw gumastos. Balita nga natin, kahit nga araw tubig, pumunta ka sa opisina ito, hindi ka alukin pero okay lang ho yun. Kasi kanya-kanyang diskarte yan At least malinis yung pamamahala. Sa ganang atin naman siguro sa huli. At ang totoo naman yan, kaya mamili ka ng boto, mamigay ka ng mamigay, kaya magpropaganda ka ng maganda, at gumawa ka ng lahat ng pamamaraan para sa iyo, sa huli, ang magdedesisyon pa rin dyan yung taong bayan. Sa ganang ating lang, sa ganitong sitwasyon, medyo para doon sa isang butante, parang napakahirap mamili, mga kababayan ko. Parang ang hirap pumili pagka ganito yung sitwasyon. Pero kung atin lang maging responsable tayo. Wag ho nating ibenta, ipagkanulo yung kinabukasan ng ating mga anak. Wag nating ibenta yung kaisa-isahang karapatan na kahit gaano ka kayaman at kahit gaano ka kahirap, pareho lang po na tig-isa ang boto natin. Yun, ang kaisa-isahang karapatan na kaparehas o kapantay ng mga mayayaman ng mahihirap. Pero wag ho ninyong ibenta. Wag po ninyong ipagkanulo kasi sayang po yung boto ninyo. At abay, ito yung matagal ipinaglaban ng mga enrages nung araw. Kasi nung araw, ang may karapatang bumoto, mga kalalakihan lang. Ngayon, pantay yung karapatan ng pagboto. Hindi hinahadlangan ng uri ng pamumuhay mo, ng katatayuan mo sa buhay, pantay yung karapatan. Tapos ang iba, binigyan ng 500, 1,000 na raw ngayon, binigyan ng noodles at bigas, tapos na si boto. Wag ho. Kasi ang nakatayaho ron ay yung kinabukasan ng susunod na henerasyon. Ito, basa ho tayo
ng reaksyon. Sabi ni kasamang Edwin Moreno, yan ang nakakatakot pag nanalo. Tiyak, babawiin niya yung kanyang mga ginastos. Anger J. Sorongon, good morning tol. Pa-shoutout niya pala sa Golden Company, Rapi, Steven, Christian at Trap. At kay Tol JR, magandang umaga po. At teka, merong PM na dumating dito. Ayan, PM. Ayan. Ay kung may katotohanan po, ayan. Kung may katotohanan daw, isa na, ano wala, parang natabunan ba? Ito, ayan. Yan. O kung may katotohanan po, yung narinig ko na sa media, yung narinig ko dyan sa Pasig na sa media raw, na lagi nakabuntot kay Sara ay 3,000 hanggang 5,000 ang allowance araw-araw, pati vlogger. Abay, napakalaking gastos po nun. Sabagay, may pambayad siguro sa media, kaya... At saka doon sa mga vlogger, kaya natin, karapatan nila yun. May pambayad sa vlogger at sa media, kaya ganun. Ay, kalayaan nila yun. Wala ko tayong magagawa ron. Ganun ho talaga eh. Ganun naman ang labanan pagdating sa election. Basta ang binabanggit lang natin, sana, huwag umabot sa punto na iyon pong, anong tawag natin dito? Huwag umabot sa punto na yun hong ginastos ay sumobra doon sa dapat na pagkagastusan. Oo, kasi yun ang nakakatakot. Kasi once na sumobra ka sa dapat mong pagkagastusan, madidisqualified ka, sayang ho, inyong ginastos. At yung paraw, hindi raw nagpunta yung opposition dun sa sana. Yan. Saan ba napunta yun? Teka, wala eh. Nabasa ko rin yung kanina eh. Yung binabanggit doon hindi raw nagpunta sa parang, Peace Covenant signing. Pero in fairness, dumating naman daw ng hapon, mga kababayan ko. Dumating daw naman ng hapon yung sa Peace Covenant. Kaya lang, wala na yung kanyang kapirmahan kasi tapos na yung tapos na yung covenant. Ayun. Hindi raw dumating ang kanyang kapirmahan. Bagay, ganun lang naman eh. Kaya malay mo. Sabi nga ng doktor, may sakit daw. Ayan. May sakit daw. Dalawa lang naman yan eh. Either talagang may sakit o kaya naman nagdadahilan para hindi sila magkaharap. Kasi meron nung ganun eh. Opposition yan. Naturalmente, meron ganun. At sila ho'y sang-ayon na magkaroon ng mapayapang halalan at malinis na eleksyon. Yan po ang pinag-uusapan doon. At teka, meron na tayong 38 minuto makalipas ang ganap na ika-6 ng umaga. At siyempre, kayo ho'y nakikinig at nanonood dito pa rin po sa programang The Observer Pusong Minero. At siyempre, tayo ay sumasayang papawid din sa pamamagitan po ng Leader News Philippines. Magandang umaga po. At paki-like naman po at paki-subscribe, paki-follow po yung Leader News Philippines at yun pong The Observer News. At ayan. Tama nga naman pag nanalo, nakakatakot babawin ng ginastos. Pero hindi, naririnig ko yung binabanggit nung Sara kasi sabi ko nga, minsan nakapag-cover ako rito. Na sinasabi niyang hindi nila babawiin. So sana nga hindi nga babawiin. At tipong malinis naman yung kanyang intention na walang planong bumawi. Pero ang punto lang natin ingat kayo kasi baka overgastos kayo doon sa itinatakda ng COMELEC. Baka merong magaling magkwenta, madali kayo. Yan. Dumaloro si Diskaya sa Peace Covenant kahit may sakit. Bandang hapon. Hindi sa oras ng Covenant. Bandang hapon dumalo si Diskaya. Melvin, pakisagot naman Melvin.
pakisagot at sabihan mo, dadaanan na ng mga alas 8. Ayan. At medyo magandang umaga nga ka pala kay paring Errol Dakamit kay kasamang Jimmy Mahusay. Medyo inuubo tayo ng konti. Wala yung stinger ko. Oh, ay mga kababayan ko ha. At pag-usapan niya pala natin kasi itong issue ng West Philippine Sea. Ito ho'y labis talagang nakakabahala na rin. Bakit kanyo? Hindi ho natin nais bigyan ng pag-aalala yung ating mga kababayan. Wala ho tayong planong ganon. Kaya lamang po sa nangyayari na tuloy-tuloy ho na pambubuli ng China, sa tuloy-tuloy ho na sinasabing pagpapalabas sa mga fake news katulad ng huli na yung Palawan daw ay minsang pinamahalaan ng China at hindi rin may kakaila na ilang pagkakataon na rin yun ng pong Philippine Coast Guard o Philippine government ay nakakatuklas po ng ilang mga devices at ilang mga Chinese personnel dyan po sa bahagi ng Baho de Masinloc. Oo. Kasi sa ilalim ng tubig ang galawan nila. Yun ang tinatawag na Benham Rice. Bukod pa po yan doon sa tinatawag ng exclusive economic zone. Kasi ang pilitong iginigit ng China, yung Tendas Line Theory nila. Napaulit-ulit naman nung pinabubulaanan ho, na walang katotohanan at walang batayan po yung Tendas Line na yan. So bakit ho ganoon tayo nagbabanggit mga kababayan ko? Kasi nitong nakaraang araw, kausap lang po natin yung ilang mga abogado. At lalong-lalo na po itong abogado ng bayan. O yan pong abogado ng bayan na kausap natin itong mga nakaraang araw mga kababayan ko. Partikular si Attorney Troy Mendoza na ang banggit po niya sa inyong lingkod mga kababayan ko. Sabi niya, Petix, bakit hindi niyo tingnan at hindi kayo magbalik tanaw sa usapin ng tinatawag na Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng US. Kaya nga lang kasi kapag iti binigyan ng din ng iba, ang kadalasang sinasabi pro-US ka. Katulad ng kahapon, may mga rally kasabay ng birthday ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. May iba't ibang uri ng selebrasyon na nangyari. At sa katunayan, yun yung ginawa ng iba, merong nag-celebrate ng birthday, pero sa panig ng militanteng grupo, kinukundina nila yung may birthday sa kabilang banda, kinukundina rin nila yung administrasyon. Dahil ang sinasabi nila, yun daw ang administrasyon ay tuta ng US. So ito yung isang binabanggit natin mga kababayan ko na once na pinag-usapan natin ng usapin ng Mutual Defense Treaty, ang sasabihin pro-US, pero hindi ho Tayo ay babatay lang dito sa pagtalakay doon po sa nilalaman mismo ng Mutual Defense Treaty. Kasi ang binabanggit po rito ni Atty. Troy Mendoza, yung abogado ng bayan, at ang tanong niya, bakit hindi insist ng pamahalaan o hindi igit ng pamahalaan yung usapin po ng Mutual Defense Treaty sa pagitan po ng Republika ng Pilipinas at ng United States? Kasi itong Mutual Defense Treaty at kung bakit meron tayong tinatawag ngayon na yung mga military exercise, yung mga EDCA, ito ay under ng Mutual Defense Treaty. Ang binabanggit lang ni attorney, dapat tingnan magkaroon tayo ng sense of history. Oo. Melvin, pakisagot naman. Pakisagot naman. Oo. Yun ang binabanggit kasi ni attorney kung bakit dapat i-insist. Kasi nga meron ng kasunduan na nilagdaan sa US noon pong 1951. At dito sa Pilipinas ay ang tawag natin dito ang naturang Mutual Defense Treaty ay pinagtibay
sa pamamagitan po ng Senate Resolution noong 1952. 1951 po pinirmahan sa US yung MDP eh. Sa Pilipinas, pinagtibay po ng Senado yan sa pamamagitan ng Senate Resolution, Senate of the Philippines Resolution 1952. Ano ho ang nilalaman doon? Na kung meron hong panganib at o banta sa rehiyon ng Asia Pacific ang Pilipinas, ay po pwede ho na mag-intervene ang United States. At kung yun daw ho, na MDP na yan, o Mutual Defense Treaty na yan, ay i-insist ng pamahalaan, matatawag yung atensyon ng United Nations para direktsang mga siwa at makialam dito ho sa usaping ito. Kaya nga, pero kaya lang sinabi ko nga kanina, na once na i-insist ng gobyerno ito, lalong sasabihin ng militante na tayo tuta ng kano. Pero ang binabanggit dito sa provision ng Mutual Defense Treaty, malinaw na meron hong pagtutulungan kung merong panganib o banta sa bahagi po ng Pacific Region. Yun po ang sinasabi. Oo, ano ba sinasabi ko? Ito. Pinagtibay yan August 1952 sa pamamagitan ng Senate Resolution number 84, May 12, 1952. Oo, yun ang sinasabi dito. At ang sinasabi mo sa kasunduan sa pagitan ng partido, nireaffirm mo nila yung kanilang mga pananiwala at yung sa layunin ng prinsipyo at paniniwala at bilang charter ng United Nations, ito yung pagnanais na mabuhay ng payapa yung mga mamamayan at ang gobyerno sa pagnanais ng mas malakas na pag-iral ng kapayapaan sa Pacific area. Oo, hindi ko nahula lahatin yung laman nito. Ilan o yung ilang bahagi ng napagkasunduan dito sa Mutual Defense Treaty. Sinasabi ho ng Article 1, the parties undertake as set forth in the Charter of the United Nations to settle any international dispute in which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered, and to refrain in their international relation from the threat or use of force in any manner inconsistent with the purpose of United Nations. So, klaro, sa Article 2 sabi niya, in order more effective to achieve the objective of this treaty, yun daw magkabilang partido, parties separately and jointly by self-help and mutual aid will maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed attack. Ang linaw na sinasabi ng Mutual Defense Treaty, kaya ang binabanggit dito ng attorney, dapat i-insist ng pamahalang Pilipino itong mga nilalaman ng Mutual Defense Treaty na ito. Sinabi pa rito na yung bawat partido, Article 3, the party through the foreign minister of their deputies will consult together from time to time. Ibig sabihin, hindi naman diretso makikialam magkakaroon ng mga panapanahon ng konsultasyon. Oo, para ho sa pagpapatupad ng kasunduan ng treaty. MDP po yung tinutukoy. Yan. At maglatag ng kanilang mga opinion, may kaugnayan sa territorial integrity, political independence, or security sa kanilang mga partido. Kung meron ng mga banta ng external armed attack sa Pasipiko. Klaro, kaya sabi nga, pag sinabi ng militante, teka muna. Pag ininsist siya ng gobyerno, teka muna, tuta ng kanong yan. Meron ng kasunduan At yung kasunduan ito, kinikilala ho ng United Nations. Kasi sa totoo lang, sa dami ho ng ginawang pambubuli ng US sa atin, 100 mahigit na ang inihain
na protesta ng Pilipinas, pero tuloy pa rin ho si China. At sa kabila, na mayroon ng pagkilala doon sa exclusive economic zone, ay sa Pilipinas talaga. Yung katulad ng sinasado sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Pero bakit patuloy pa rin na ini-insist ng China yung kanilang 09-10? Kasi hindi niya kinikilala. Ang sabi nga, kung ito i-insist itong Mutual Defense Treaty na ito, mapipilitan yung China na kahit paano'y umurong dahil may makikita siyang pwersa nakakampi ng Pilipinas, natatayo para sa kapakanan ng kapayapaan sa Asia, sa Pasipiko. Ano ang sabi dito sa Article 5? For the purpose of Article 4, an armed attack or either of the parties is deemed to include an armed attack to the metropolitan territory of either of parties or an island territories under its jurisdiction in the Pacific Ocean, its armed forces, public bases, or aircraft in the Pacific. So mababa. Pero ang atin lang, ganyan nyo kahit yung ilang provision lang ng Asia Pacific ng nitong Mutual Defense Treaty na ito, na meron hong napagkasundoan na kung merong mga banta o ng liligalig sa bahagi ng Pacific region, malinaw po ang sinasabi ng Mutual Defense Treaty na po pwedeng makialam. At sa panig ng Pilipinas, dapat daw ay i-insist yung Mutual Defense Treaty na ito para makita ng United Nations yung ginagawa. Kasi hindi pinapakinggan yung mga protesta. Yung diplomatic protest natin, sanda na mahigit, pero hindi pinapakinggan. At tuloy-tuloy yung China dun sa kanilang ginagawa. So anyway, siguro magpapatuloy natin yung pagtalakay niyan sa mga darating na araw. At kasi sabi nga natin, tuloy-tuloy yung development na nangyayari dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. At sana ay sana patuloy na mangibabaw yung kahinaunan at kapayapaan sa hanay po ng ating mga namumuno sa pamahalaan, at siyempre ganoon din sa bansang sangkot dito ko sa nangyayaring agawan po ng teritoryo sa bahagi ng West Philippine Sea. At siyempre, yung mga bansa na meron ng interest sa bahagi ng Pacific region, dapat ay tumatayo, ini-insist din nila yung kanilang karapatan para nakakatuwang din ng Pilipinas pagdating sa parte na yan. Ayun. Medyo, teka, 6:53 na po ng umaga at kayo po patuloy pa rin nakikinig dito pa rin sa The Observer Pusong Minero at dito pa rin sa Leader News Philippines, ang inyong lingkod po, Felix Tambongko, ang patuloy pa rin nakakasama nyo. Ito, balitang MGB tayo. Balitang DNR tayo at yung Mines and Geos, balitang Minero tayo, siyempre. Kasi nga mga kababayan ko, ay dahil sa rami ng problema dito sa bansa, tila ang alam ng iba ay may napapabayaan ang pamahalaan. Pero ito kong aking daladalang balitang Minero ngayon, pagpapatunay na hindi pinapabayaan ng mga otoridad yun po mga illegal na aktibidades na mangyayari dito sa bansa. Kasi nitong nakaraang araw, March 21, mga kababayan ko, meron pong dalawang Korean national. Yan. At siyam na Pilipino ang naaresto po ng mga kagawad ng Criminal Investigation and Detection Group. Excuse, tama, hindi pa magaling yung ubo ko Diyan sa bahagi ng Butuan City, Agusan del Norte. Kasama ho ang Philippine National Police at CIDG, nahuli yung dalawang Korean national at siyam na Pilipino. Sa pakikipagtulungan po sa Mines and Geosciences Bureau. Kaya nagsagawa sila ng
tinatawag na operasyon dyan sa Barangay San Vicente. Excuse, makatinla lang muna ko eh. Sandali lang at ako'y inumuna ng tubig ng bagyang-bagya. Paano ba ito, Melvin? Ayan. Oo, ay walang sound eh. Ngayon, at ayon po sa report ng CIDG, ang mga suspek ay nahuli habang nagtatransport ng 500 sako. Ito mga sako-sako na to. Yan. Nagtatransport po ng 500 sako ng copper ore minerals. Kapag kao copper ore, kapag kao yun ay refine nila, may nakukuha rin ng ginto yan. Hindi yung purong copper yun eh. May nakukuha ng ginto yun. Oo, mas marami ang copper pero may mga gold din yun ang pagkakaalam ko. At yun yung 500 sako na yun ay nagkakahalaga ng 700,000. Kabilang din po sa kinumpis ka mga kababayan ko, yun pong dalawang bihikulo na ginamit po sa pagtatransport nitong 500 sako ng suspected copper ore minerals. Hindi yung suspected yan. Talagang copper ore minerals yan. Hindi naman ibibiyayan kung hindi eh. Oo. At ayon sa CIDG, ay naaktuhan tinatransport yung mga mineral ng walang kaukulang mining rights. Ibig sabihin, kinuha yung ore sa lugar na walang mining rights. O, walang mining rights, walang permit, walang agreement, galing sa MGB at sa kinaukulan. Kaya ito'y tinatawag na illegal. Kabilang din po sa sinamsam ng mga otoridad, yun ang mining tools. O, mga kagamitan po sa pagmimina, testing solution, mga chemical ito, at iba pang related materials sa illegal na mineral extraction. So, kaugnay po yan, kinukongratulate po natin unang-una yung Mines and Geosciences Bureau, yung Criminal Investigation and Detection Group, yung PNP, at yung lokal na pamahalaan na nakipagtulungan po para masawata ang illegal na pagmimina. Bakit ito sinasabing illegal? Walang permit. Kasi kung magmimina ka, dapat meron kang permit. Oo, kasi kung 5 hectare pababa, ang mining permit ang nag-i-issue po ay Kapitolyo o yung gobernador o Provincial Mining Regulatory Board. Gobernor. Kapag ka 5 hektarya pataas ang nag-i-issue ay ang Mines and Geosciences Bureau, maaari nga sa pamamagitan ng Mineral Protection Sharing Agreement o yung tinatawag na FTAA, Financial and Technical Assistance Agreement. O di kaya naman, yung special permit na ini-issue ng lokal na pamahalaan. Pag sinabi lokal na pamahalaan, provincial yun. So, sa madalit salita, wala akong kahit anong permit na ginamit. Ito ang 2 Korean national at 7 na Pilipino na nahuli dito sa illegal na pagmimina. O, may dala-dala ng illegal na ore. Yan. Copper ore ang sinasabi. Ayun, away, napakabilis po ng ating oras. At siyempre, sa lahat-lahat po ng ating mga nakasama ngayon, ay maraming salamat po. Teka, babalikan ko lang, baka meron palang mga reaksyon pa at yung mga nakinig sa programa, pasalamatan natin. Ayun, maraming salamat kay kasamang Dan Torbeles, kay kasamang Ray Reyes, Arja Anger J. Sorongon, Idol JR, at ganoon din kay Edwin Moreno. At sabi naman ni Kalawit News Broadcast, abay, pakinggan din daw nyo sila, subaybayan. Yan po ka, Felix, ang naging sentro ng pulong balitaan ni na DND Secretary Gilbert Teodoro at ni IS Defense Secretary Pete Hegseth sa pagbisita kahapon sa bansa at magde-deploy din ng anti-ship missile system para sa pinalakas na balikatan
exercises. So may kaugnayan po ito doon sa tinatalakay natin kanina na dapat i-insist ng pamahalaan ang tinatawag na Mutual Defense Treaty pagdating po sa usapin ng claim dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. At siyempre sa lahat po ng saklaw, hindi lamang ng tinatawag ng exclusive economic zone, kundi dyan sa bahagi po ng sinasaklaw ng Pilipinas sa bahagi ng Pasipiko. Ayon, sa lahat po ng mga sumubaybay ngayong araw na ito, maraming salamat po. At siyempre sa pangalan pa rin ng PMC at ganoon din na Mas Litali, yung mga tiga Rapid City Realty, magandang umaga po. At ganoon din sa Supreme Elite, magandang umaga po. Miss Litali at Miss Alidi pala ng TMC. Magandang umaga at ganoon din kay Carol Yangalis at Louie. Yan, Sarmiento po ng PMC. Magandang umaga at maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ako naman po ang inyong lingkod, Felix Tambong, ko nagsasabi ng daigdig na ito ay hindi natin minana sa ating mga magulang. Ito po ay hinihiram lamang natin sa mga bata. Maraming salamat. Magandang Sabado ng umaga po sa inyong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Melvin, take it away. Ayon. Melvin, saan ka na? Melvin!